Ikalabing-pitong Kabanata. Paglalakbay sa Egypt. Sa ilalim ng mahinang liwanag ng isang gasuklay na buwan sa madilim na kalangitan, halos hindi matukoy ang mga figura ng banal na pamilya habang sila ay naglalakbay sa kanilang mahabang paglalakbay. Si Maria, na magiliw na karga ang sanggol sa kanyang mga bisig sa ibabaw ng isang mula, at si Jose, na matatag na nangunguna sa daan, ay dumulas mula sa kanlungan ng lungig. Ang kanilang mga siluet ay sumanib sa tahimik na gabi habang sinisimulan nila ang mahirap na paglalakbay sa unahan. Pagkatapos ng ilang araw sa kalsada, dinala sila ng kanilang mga paglalakbay sa labas ng Gaza. Doon, sa gitna ng maalik-abok na mga lansangan at nakakapagod na hiyawan sa paglalakbay, napagmasdan ni Maria si Jose na natitisod dahil sa sobrang pagod. Ang muli, masyadong ay napagod at matigas ang ulo na tumangging kumilos pa. Malumanay na hinarap siya ni Maria. Jose, kailangan mo ng pahinga at ang kaawa-awang hayop na ito ng pasanin ay hindi nagagawa ng isa pang araw na walang katulad na pagsasaalang-alang. Huminto tayo dito sa Gaza sa loob ng 1 o 2 araw. Tatanggapin tayo sa tahanan ng aking pinsan na si Elizabeth na matandang kaibigan si Myrta. Siya ay nag-iisa ngayong iniwan siya ng kanyang asawa bilang isang balo. Siya ay nag-aalaga ng mga may sakit habang ikaw at ako ay maaaring tumulong sa kanyang nayon. Ang kanilang pansamantalang paninirahan ay humantong sa kanila sa maliit na tirahan ng Myrta, isang matandang babae na ang mabait na mga kamay ay matagal nang nag-aalaga sa mga may sakit. Sa isa sa kanyang masikip na silid, 2 bata na lubhang may sakit ay nakahiga sa isang makitid na higaan. Ang kanilang mga mukha ay maputla at halos hindi marinig ang kanilang hirap na paghinga. Pinayapa ni Myrta ang mga magulang na naliligalig sa pagsasabing, "Wala nang magagawa pa. Panatilihin silang komportable sa halamang ito. Ito ay magpapagaan sa kanilang ubo at makahinga ng walang sakit." Habang nagsasalita si Myrta, lumuhod si Maria sa tabi ng kama ng mga may sakit na bata. Gumuhit ng tela mula sa sintas ng kanyang roba, isinawsaw niya ito sa malapit na palanggana ng tubig. Sa magiliw na pag-aalaga, pinunasan niya ang mga labi at noo ng bawat bata. Pagkatapos ay kinuha ang kanilang maliliit na kamay at marahang idiniin ang mga ito sa kanyang pisngi habang siya ay bumubulong ng tahimik na mga panalangin. Unti-unti, nagsimulang bumalik ang kulay sa kanilang mga pisngi at tumahimik ang kanilang gasgas na paghinga. Sa gitna ng kanilang kaginhawahan, ang ama ay sumigaw sa kawalan ng pag-asa. Hindi na sila humihinga. Habang ang ina ay nananaghoy, Mga anak ko, mga anak ko. marahan silang tiniyak ni Maria. Hindi, halika, tingnan mo. Hindi ka nila iniwan. Mahusay silang tumugon sa lunas. Mga anak, buksan mo ang iyong mga mata. Ipakita sa iyong nag-aalala ng mga magulang na gumaan ang pakiramdam mo. Pagkatapos, sumanyas kay Myrta, idinagdag niya. Iwanan natin ang masayang sandaling ito dahil hindi pa natin nakikita. Si Myrta, ang kanyang ekspresyon na may halong kasiyahan at pagkalito, ay tumugon. "Oh, marami pang makikita." Ibinalik ang bote ng gamot sa bulsa ng kanyang apron. Pagkatapos ay nag-alok si Myrta. "Marahil hindi mo na ito kailangan. Halika, Maria. Mayroon akong taong hindi maigalaw ang kanyang mga paa para makalakad. Maaari mong ipahid ang mga ito ng pampahid." At dahil doon, nawala ang eksena habang nagpatuloy ang araw na paggawa. Di nagtagal, natagpuan ni Maria at Myrta ang kanilang mga sarili. Sa bahay ng isa pang pasyente, isang nasa katanghaliang gulang na babae na nagngangalang Helen, baldado mula sa kapanganakan, na may lanta, walang silbi na mga binti. Sa isang maliit, kalat-kalat at maruming kubo, nakahiga si Helen sa isang pagod na banig. Nagbabalas si Myrta. Isipin mo, huwag kang huminga ng malalim dito sapagkat hindi ko alam kung anong sakit ang lumulutang. Pumupunta ako minsan sa isang linggo upang makita na mayroon siyang malinis na damit kahit papaano. Sa paggawa ng isang bundle ng mga bagong labang damit mula sa kanyang satchel, sinimulan ni Myrta na tulungan si Helen. Sinamahan siya ni Maria sa gilid ng babae. Mula sa sarili niyang apron,
Naglabas si Maria ng isang maliit na bote, tinanggal ang takip nito, at nagbuhos ng sinukat na dami ng likido sa kanyang nakakulong mga kamay. Sa marahang hagod, hinaplos niya ang mukha ng babae sa kaminasahe ang likido sa mga lantang binti ni Helen. Himala na parang naantig ng banal na biyaya, ang mga paay dahan-dahang nanumbalik ang kanilang hugis at lakas. Sa labis na pagkabigla, napaluhod si Merta sa pagtataka na napabulalas. Sino ka, pinagpalang babae? Anong kapangyarihan ang ibinigay sa iyo ng Diyos? Malumanay na sumagot si Maria. Anong pananampalataya ang ipinagkaloob niya sa iyo upang makita mo ang nakakubli? Manahimik ka, mahal na Merta, sapagkat ang aking pamilya ay naririto ngunit isang araw lamang. Hindi tama na ipalaganap ang mga kababalaghang ito ng labis. Nangako si Merta. Mananatili ako at tutulungan ko itong maglinis ng kanyang kubo. Ngayong nakakalakad na siya, matutulungan niya ako sa pag-aalaga sa iba. Kailangan mong bumalik sa iyong pamilya. Sa taos pusong pasasalamat, nagdahilan si Maria. At nang siya ay umalis, ang gumaling na babae ay lumuhod at paulit-ulit na hinalikan ang mga kamay ni Maria. Hindi nagtagal, ang paglalakbay ni Maria ay umakay sa kanya sa hagdan ng isang kalapit na templo. Sa labas, sa tabi ng isang gumuhong pader, maraming mga taong walang tirahan ang nagtipon sa desperadong pagsusumamo para sa pagkain. Hindi natatakot sa kanilang kalagayan, natagpuan ni Maria ang kanyang sarili na napalibutan ng mga dukha at nagugutom. Nakiusap ang isang lalaking nagmamakaawa. Pakiusap, 2 araw nang walang pagkain ang anak ko. Mayroon ka bang matitira? Isang maliit, nakakaiyak na boses ang sumama sa kanya. Pagkain, Papa, pagkain. Isang babae sa malapit ang nananaghoy. Ang aming mga kapitbahay ay walang iba kundi mga daga na nangakalkal sa mga bariles ng butil. Pakiusap, maglaan ng kahit ano para sa mga maliliit. Nagbabala ang isa sa mga lalaking nanonood. Mag-ingat ka! Baka kagatin lang nila ang kamay mo! Nagtawanan ang grupo at ang isang maliit na bata na hindi napigilan ay sumugod upang yakapin ang lalaki, ngunit itinaboy lamang ng nanginginig na binti. Lumuhod si Maria sa tabi ng bata, sinandok ito at magiliw siyang inaling. Hinarap ang bata sa mga lalaki, nagsalita siya sa malumanay ngunit mapilit na tono. Tumingin ka sa kanyang mga mata, tingnan mo ang gutom doon. Ilagay mo ang iyong kamay sa kanya, damhin ang kahinaan ng kanyang maliit na katawan. Kung ang iyong sariling anak ay gutom na gutom at hindi mo siya mapakain, hindi ka ba mananalangin para sa kabaitan ng iba? Oras na, mabait sir, ngayon na ang oras. Naantig sa kanyang mga salita, isang lalaki ang nag-alok ng ilang barya mula sa kanyang supot at ang isa naman ay ipinulupot ang kanyang braso sa isang naghihikahos na magulang na hinihimok silang sundan siya. Sa gayon, inilapag ni Maria ang bata, lumuhod sa harap ng mga magulang at binasbasan ang kanilang mga kamay bilang pasasalamat. Pagkatapos ng ilang araw ng pagpapagaling at abang serbisyo, naghanda ang banal na pamilya upang ipagpatuloy ang kanilang paglalakbay. Sa katamtamang tahanan ni Merta, muling sumakay si Maria sa mule habang ibinibigay sa kanya ni Jose ang sanggol. Salamat muli, Merta, sa iyong kabutihan. Pasasalamat na sabi ni Jose. Kahit na madalas akong natutulog nitong mga nakaraang araw, nagpapasalamat ako na ang aking minamahal ay nagkaroon ng isang matalino at mapagmalasakit na kasama. Napangiti si Merta. Naku, ako ang lubos na nagpapasalamat. Ngayon, maging ligtas ka sa disyerto. Saan ka pupunta, sabi mo? Sumagot si Maria. Hindi malayo, Merta, at tama si Jose. Ang iyong karunungan ay naging isang tunay na pagpapala sa maikling pagdalaw na ito. Sumainyo ang Diyos. Sumagot si Merta. At sa iyo, aking mapalad na kaibigan. At dahil doon, naghiwalay sila ng landas. Ang banal na pamilya ay nagtuloy-tuloy sa malawak, walang humpay na kalawakan ng disyerto ng Bersabe sa Palestine. Ang lamig ng Pebrero ay humawak sa hangin at ang disyerto ay walang katapusang nakaunat sa kanilang harapan.
Isang dagat ng tigang na buhangin na nag-aalok ng walang kanlungan, walang kaaliwan. Ang hangin ay umuungol na parang isang mabangis na hayop. Ang galit na mga bugso nito ay humahampas sa kawalan na nilulunod maging ang mga tinig ni na Jose at Maria habang sinusubukan nilang magsalita. Ang bagyo ay tila buhay, ang mga bulong nito ay nagdadala ng nakakatakot na bigat ng kawalan. Pagkatapos, sa pamamagitan ng umiikot na kaguluhan, isang maliit na paanan ang lumitaw sa di kalayuan, isang mahinang pangako ng kanlungan. Naputol ang boses ni Jose sa unos, apurahan at determinado. Ayan, doon. Makakahanap tayo ng takip. Ang pag-iyak ng sanggol ay tumagos sa hangin, marupok ngunit mapilit, habang si Maria ay nakipaglaban upang protektahan ang kanyang anak mula sa walang humpay at nakakatusok na hangin. Ibinaba niya ang mula, ang pagod na mga hakbang nito ay nanghina sa pangunguna ni Jose at nagpatuloy sa paglalakad. Ang isang braso ay yumakap sa kanyang bagong pang-anak, ang isa ay nakaunat. Ang mga daliri ay kumakalas sa bagyo na parang hinihiwalay ang galit nito. Hakbang-hakbang, sila ay tumulak patungo sa gilid ng burol. Ang dagundong ng hangin ay lumalakas habang papalapit sila sa silungan. Sa wakas, narating nila ang burol at ang galit ng unos ay lumambot sa isang ungol. Bumagsak si Maria sa lupa. Nanginginig ang kanyang katawan, ngunit panay ang kanyang mga kamay habang pinapakalma ang kanyang anak. Tumahimik ka na, aking munting bata. Bulong niya. Ang kanyang boses ay isang malambot na balsamo laban sa kaguluhan. Natahimik ang iyak ng sanggol, napalitan ng mahinang tunog ng pag-aalaga. Isang malabong ngiti ang sumilay sa labi ni Maria habang nakatingin sa kanya. Gaano ka nagugutom, kaawa-awang tupa? Bulong niya. Nilingon niya si Jose. Ang kanyang boses ay malumanay ngunit matatag. Matulog ka na, Jose, magbabantay ako. Si Jose, na ginugol ng kanyang lakas, ay mahinang tumango at bumagsak sa gilid ng burol. Nakapatong ang ulo niya sa kakarampot nilang bundle ng mga gamit, mabagal at mabigat ang paghinga niya. Saglit siyang pinagmasdan ni Maria, pagkatapos ay ibinalik ang tingin sa kanyang anak na ngayon ay payapang natutulog. Ang kanyang puso ay sumasakit sa bigat ng kanilang paglalakbay, ngunit ito rin ay bumukol sa isang tahimik at hindi sumusukong pag-asa. Ang disyerto ay walang hanggan sa paligid nila, ngunit sa sandaling iyon, sa loob ng kanlungan ng burol, nagkaroon ng marupok na kapayapaan. Habang nga ang banal na pamilya ay mas lumalim sa kanilang paglalakbay sa Ehipto, tinahak nila ang mahigit 100 nakakapanghinayang milya sa walang awang disyerto ng Bersabe. Ang bawat araw ay walang katapusan, ang araw ay sumisikat sa itaas, at ang mga gabing nag-aalok ng kaunting pahinga. Sina Maria at Jose ay nagtaguyod ng kanilang mga sarili sa pamamagitan lamang ng isang kaunting pagkain na kinakain sa gabi pagkatapos ng mga oras ng nakakapagod na paglalakbay. Ang mga elemento ay hindi nagpakita ng awa at isang gabi, isang mabagsik na bagyo ang bumagsak sa kanila na may walang tigil na galit. Ang ulan ay bumagsak sa mga kumot at ang hangin ay umuungol na parang isang mapaghiganti na espiritu na pinupunit ang kanilang mga nabugbog na espiritu. Si Maria, bagamat matatag sa kanyang pananampalataya, ay hindi maprotektahan ang kanyang anak mula sa poot ng bagyo nang hindi humihingi ng banal na kapangyarihan. Ang ulan ay nabasa sa kanyang mga damit, kumapit sa kanyang balat na parang isang segundo, nagyayalog-lego. Nanginginig ang kanyang mga braso habang kinakandong ang sanggol. Ang maliit na katawan nito ay nababalot ng basang tela. Siya ay nanginginig ng husto. Ang kanyang mga iyak ay tumatagos sa gabi matalim at desperado sa una. Pagkatapos ay humihina, na parang ang kanyang lakas ay humihina. Naninikip ang puso ni Maria sa takot nang maramdaman niya ang lamig na tumagos sa kanyang marupok na anyo. Ibinaba niya ang tingin sa maputlang mukha nito. Ang sarili niyang mga luha ay nakikihalubilo sa ulan at isang mabangis, maternal na pagsuway ang bumungad sa kanya. Sa pag-angat ng kanyang mga mata sa nagngangalit na kalangitan, ang kanyang tinig ay tumaas sa ibabaw ng bagyo. Hilaw,
at nag-uutos. Iniuutos ko sa iyo, hangin at ulan. Huwag mong pahirapan ang aking anak, ang bugtong na anak ng Diyos. Kung kailangan mong ilabas ang iyong galit, ibalik mo ito sa akin, sapagkat ako ay hindi karapat-dapat sa tabi niya. Umaling-aw-ngaw ang kanyang mga salita, isang desperadong pakiusap na nababalot ng awtoridad ng pagmamahal ng isang ina. Ang bagyo ay tila nag-alinlangan, ang galit nito ay pansamantalang tumahimik, na tila ang mismong mga elemento ay huminto upang pakinggan ang kanyang sigaw. Masinigpitan ni Maria ang kanyang anak, nanginginig ang kanyang katawan, hindi sa lamig kundi sa bigat ng kanyang sakripisyo. Sa sandaling iyon, siya ay parehong mahina at hindi sumusuko, isang biko ng debosyon sa harap ng galit ng kalikasan. Bilang tugon sa kanyang pagsusumamo, isang makinang naglobo ng liwanag ang pumaligid sa bata sa kanyang mga bisig. Dahil sa pag-ibig ng kanyang ina, hiniling ni Jesus na ang hukbo ng mga anghel na kasama nila ay palakihin ang globo ng liwanag upang palibutan kapwa sina Maria at Jose. Ang himalang ito ay nagpatibay sa banal na pamilya sa pamamagitan ng maraming pagsubok sa kanilang mahaba, mapanlinlang na paglalakbay sa Ehipto. Sa wakas, ang banal na pamilya ay dumating sa Ehipto. Ang kanilang pagod na mga hakbang ay dinala sila sa isang lupain na nililiman ng kadiliman. Marami sa mga tao nito ang nahuli. Ang kanilang mga kaluluwa ay natali sa masasamang paghawak ni Lucifer at ng kanyang masasamang ministro. Gayunpaman, nang pumasok sina Maria at Jose sa mga bayan, isang tahimik ngunit malalim na kapangyarihan ang umusbong sa kanilang kalagitnaan. Ang sanggol na si Jesus na nakayakap sa kanyang ina ay itinaas ang kanyang maliliit na mata at mga kamay patungo sa langit. Ang kanyang tingin ay nakatuon sa kanyang ama sa langit. Bagamat walang salitang lumalabas sa kanyang mga labi, ang kanyang tahimik na pagsusumamo ay umalingaw-ngaw sa banal na pangangailangan, isang panawagan para sa awa, para sa pagpapalaya, para sa kaligtasan ng mga nakulong sa kawalan ng pag-asa. Si Maria, na laging umaayon sa sagradong misyon ng kanyang anak, ay nakiisa sa kanya sa hindi binibigkas na panalangin ito. Ang kanyang puso, na mabigat sa habag, ay tumibok kasabay ng kanyang pag-aalay ng sarili niyang pagsusumamo. Magkasama, ang kanilang tahimik na pag-iyak ay tumaas na parang tanglaw ng liwanag na tumatagos sa tabing ng kadiliman na nakasabit sa lupa. Sa sandaling iyon, ang hangin mismo ay tila nanginginig sa bigat ng kanilang debosyon, na tila ba ang langit mismo ay lumapit upang marinig ang kanilang pagsusumamo. Ang maliliit na kamay ng sanggol na nakataas sa kawalang kasalanan at kapangyarihan ay naging simbolo ng pag-asa. Isang pangako na kahit sa pinakamadilim na lugar, ang liwanag ng kaligtasan ay hindi mapapatay. Ang madilim na kalangitan ng Egypt ay hindi nagtagal ay umungol sa mga ulap ng bagyo. Kidlat na kumikidlat at mga masasamang espiritu na pinalayas mula sa mga katawan ng mga inaapi. Ang mga Diyos-Diyosan ay nabasag, ang mga altar ay gumuho, at ang mga templo ay nahulog sa pagkawasak habang ang banal na kapangyarihan ay lumampas sa lupain. Ang mga taga-Ehipto na namangha sa hindi maipaliwanag na mga pangyayaring ito ay nagsimulang muling itayo ang kanilang mga bayan. Sa gitna ng kaguluhan, humakbang ang mga estranghero, ang banal na pamilya upang tumulong. Habang nagtatrabaho sila kasama ng mga taga roon, nagsimulang magsalita si Maria tungkol sa mga hula ni Esaias. Hindi ba inihula na ang Mesiyas, ang hari ng mga Hudyo, ay darating at ang mga templo ng Diyos-Diyosan ay mawawasak? Isa lamang ang tunay na Diyos, ang may likha ng lahat ng misteryo ng buhay. Masdan mo ang iyong anak. Hindi ka ba namamangha sa kanyang pagiging perpekto? Ikaw ay may kalakasan, ngunit ikaw ay punong-puno ng pangangatuwiran at kalakasan. Ilog. Hindi ka ba nagtataka sa nagbibigay buhay na agos na nagpapanatili sa iyong pamilya, ang nag-iisang lumikha ng langit at lupa na nilikha ang lahat ng may kagandahan at layunin dahil sa pagmamahal sa inyong lahat? Ang mga tao ay nagtipon upang marinig ang kanyang pagsasalita at upang saksihan ang mga himala, ang paglilinis ng mga demonyo,
mula sa mga Diyos-Diyosan at mga inaalihan na katawan, ang pagpapagaling ng mga matitinding sakit, lahat ay tinulungan ng taimtim na panalangin ng kanyang anak. Sa wakas, natapos ang kanilang mahirap na paglalakbay nang manirahan ang pamilya sa bayan ng Heliopolis. Sila ay gumawa ng kanilang tahanan sa isang hamak na 3 silid na tirahan. Ang isang silid ay naging isang santuaryo para sa sanggol na si Jesus sa ilalim ng pangangalaga ni Maria. Ang isa ay nakalaan bilang silid na tulugan ni Jose, at ang huli ay nagsilbing kanyang simpleng paggawaan ng karpintero. Sa mga panahong ito ng pagsubok, nakita ni Jose na kakaunti ang trabaho at kadalasang nahaharap sa pagtanggi, habang si Maria, na likas bilang mananahi, ay nagtitipon ng gawaing pananahi sa bahay-bahay. Sa kanilang maliit na tahanan, mula sa pagsikat ng bukang liwayway hanggang sa pagsapit ng gabi, si Maria ay nagpagal hindi lamang para sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan, kundi magiliw ding nag-asikaso kay Jesus at umalalay kay Jose. Sa mga tahimik na sandali sa nursery, lumuhod si Maria sa panalangin. Isang malambot na liwanag na nagmumula sa kanyang puso at sa kanyang anak. Isang sagradong komunyon na agad na sinamahan ng 3 liwanag mula sa itaas, habang ang Diyos ng lahat ay nakipag-usap sa kanila. Kaya, sa gitna ng kahirapan at banal na kababalaghan, nagpatuloy ang paglalakbay ng banal na pamilya, isang patunay ng pananampalataya, katatagan, at pagbabagong kapangyarihan ng pag-ibig na magpakailanman na magbabago sa takbo ng kapalaran ng tao.